Mga pulis na humarang sa ambulansya at nagkaso pa ng direct assault kay VP Sara, Quezon City Prosecutor's Office ibinasura ang kaso ng QCPD laban sa Vice President. Ito ang breaking news ngayong araw, January 28, 2025, Martes, kung saan kinumpirma ng Prosecutor's Office sa Quezon City na kanilang ibinasura ang reklamong direct assault at iba pang kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ng ilang miyembro ng Quezon City Police District. Ayon sa balita, tuluyang ibinasura ng Quezon City Office of the Prosecutor ang mga kasong direct assault, disobedience to authority, and grave coercion laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio sa kanyang Chief of Security Details at iba pang kaugnay ng insidente sa Veterans Memorial Medical Center noong November 27, 2024. Ayon sa resolusyong inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office, walang matibay na ebidensya ang mga pulis para sa mga di-umanay direct assault, disobedience of authority at grave coercion raw na ginawa ni VP Sara. The dismissal of petitions for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the Supreme Court's books and can no longer be appealed or revised. For more details regarding this news, please read newsinfo.enquirer.net. Please follow for more. Thank you. Ito na nga mga kababayan, tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SC's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision, dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote, kaya tila nasampal ng kahihiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Tila nagkatotoo ang sinabi ng marami sa mga kababayan na Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. Yun pa sa post si Teo Moreno online. Christopher Ryan Mabulok teared up social media recently with a simple post, Risa Hontiveros achieved nothing yesterday. This